natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Kaya yung mga kapatid, ang kaharian kasi ng langit, ang kaharian ng langit, ang Diyos may kaharian yan sa langit. Ang Diyos mayroon ding kaharian sa lupa. Kaya ang kaharian ng Diyos sa lupa, itong church, ang iglesia. Kaya ang Diyos maghahari. Kanino maghahari? Ang kaharian hindi yan nakikita, sa puso ng tao yan. Amen. Kaya gusto makita nila, malaman nila kung kailan daw maghahari ang Diyos. Ang Diyos maghahari sa isang tao kapag ang tao ay pag ang tao ay nanampalataya sa Diyos. Yan ang unang paghahari ng Diyos, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus Christ kay Nicodemo, di ba? Liban na ang tao may panganak ng muli ng tubig at ng Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Kaya ang Diyos paano maghahari sa tao? Una, kailangan ng tao may panganak muli. Amen. Kaya ang paghahari ng Diyos, hindi ito talaga makikita ng sino man tao, sapagkat ito ay, sabi, sa loob ito. Sa loob ng puso ito ng tao. Ito. Sa loob ito. Nakita ko kaninang talata, mga kapatid. 17:21. Sa Lucas. 17. Itong nagtanong ang mga parasiyo. Oo, 17:20. O 17. Lucas. O, tingnan natin to Luke 17:20 up to 21. O ito, mga kapatid. At palibhasa ay tinanong siya ng mga parasiyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. At sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na makikita. Ni sasabihin man nila, narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yan. Kaya ang kaharian ng Diyos, mga kapatid, hinahanap ng tao yan, tinatanong ng tao. Sabi ni Kristo, hindi ninyo makikita yung kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin yan, sa puso natin. Yan. Kaya kung tawagin yan ay pakikipagrelasyon ng Diyos sa isang tao. Kaya pagharian ka ng Diyos, mga kapatid, gaya ng sinabi ni Pastor kanina, pagharian ka ng Diyos, gagawin mo ang mga naaayon sa kalooban ng Diyos. Yan. Gaya ng pagsamba, gaya ng pag-akay ng mga kaluluwa. Dahil naghahari sa iyo ng Diyos, pinaghaharian ka. Purihin ng Panginoon. Kaya ang kaharian pala ng Diyos, hindi yan nakikita, nasa loob pala yan ng mga alagad ng Panginoon. Yan, purihin ng Panginoon. Kaya, gaya ng sinabi ni Jesus Christ, hanapin ng tao. Yan. Dapat hanapin ng tao yan. 6:33. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang kaharian ng Diyos nasa loob ng iglesia, sa church. Ito kaharian ito ng Diyos. Bakit? Itong iglesia ay dadalhin ito sa taas. Yan. Kaya kaharian ito ng Diyos sa lupa. Mayroon din kaharian ng Diyos sa langit. Yan. Kaya itong kaharian ng Diyos sa lupa para sa langit. O, di ba? Kaya sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito. Ama namin Diyos, nasa langit ka. Sambahin nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang paghahari mo. Sa ating naghahari. Purihin ng Panginoon. Tingnan mo yung mga hari.
Hari yan. Bakit? Hari yan. Oh, meron siyang kaharian. Oo, meron siyang kaharian eh. Kasi leader siya eh. Amen. Tony po. Oo. Kaya yung si Bin Laden, naalala niyo si Bin Laden? Nung mahuli tayo ng mga Amerikano, grabe daw ang kaharian. Grabe pa ng kaharian ni Bin Laden. Pero mga kapatid, ano yun? Paghahari niya, kaharian niya sa lupa. Sa mga masama. Pero ang Diyos mga kapatid, may kaharian. Okay, kaya dito natin kukunin mga kapatid ang ating paksa dito sa Mateo 6 talatang 33. Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang minsay na dadaling ko sa inyo, mga kapatid, ang paraan ng pagpapala ng Diyos. Ang paraan ng pagpapala ng Diyos. Sa Cebuano, ano yan? Paagi. Paagisan. Pagpakamaayo sa Pa- inyo. Oo. Ang paagisan, Pagpakamaayo. pagpakamaayos ang Ginoo. Oh, pagpapala. O Diyo, ang paraan ng pagpapala. Dahil gusto ng tao yung pinagpapala siya. Gusto ng tao kayamanan. Walang tao na ayaw sa kayamanan. Kaya ang kayamanan, mga kapatid, ang paglilingkod sa Diyos, libil yan. Kaya, dito natin, sabi ng Panginoon, datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Alam ng Panginoon na marami tayong pangailangan. Diba? Pero ang sabi, lahat idadagdag na lang. Okay. Ngayon, ang ating pag-aaralan, ang proseso ng pagpapala ng Diyos, ang paraan ng pagpapala. Paano ba ang Diyos nagpapala sa isang tao? Dahil gusto ng tao yung pagpalain siya. Bago natin alamin ang paraan ng pagpapala ng Diyos, alamin natin ang tatlong uri ng pagpapala. May pagpapalang physical. Sinong gusto niyan? Sinong may gusto nito? Siyempre, gusto natin ito lahat. Yung physical na pagpapala, basahin nyo. Yung isang babae na may sakit, pinagpala siya. Pinagaling siya sa kanyang sakit at karamdaman. Di ba? Pagpapala ito. Amen. Yung may sakit ka, ang tao kasi pag may sakit, mahirapan kang matulog. Mahirapan kang kumain. Mahirapan kang mag-entertain sa mga kapatid pag may sakit ka. Kaya ang babaeng ito, mga kapatid, ay pinagpala siya ng Panginoon. Sa kanyang sakit at karamdaman, pinagaling siya. Lucas 8, talatang 43. O, basa. 4:8 talatang 33. 8:43. At isang babae na may 12 taon na inaagasan at ginugol sa maraming manggagamot ang lahat niyang kabuhayan at sino man walang makapagpapagaling sa kanya. 44. At lumapit sa kanya likuran at hinipo ang laylayan ng kanyang damit at pagkadakay na ampat ang kanyang agas. 8:43. Ito ang physical na pagpapala. Gusto ba natin to mga kapatid? Mag-amen. Amen. Yan, gusto natin to. Lakit pagdating sa sakit karamdaman. Gusto nating gumaling ang ating mga sakit. Lalo pag wala tayong pera. Kailangan natin to mga kapatid. Ang ospital, hindi hindi tumatanggap sa walang pera. Di ba? Kaya, mga kapatid, ang prayer, mabisa yan. Amen. Kaya ano to, mga physical, ang pagpapagaling body sa katawan ng tao. Pagpapala yan, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Sino pa? Si Moises, basahin natin, pinagpala ang kanyang buong buhay na paglilingkod sa Diyos.
ang kanyang physical na buhay, ang kanyang pangatawan. Basahin natin si Moises, mga kapatid, Deuteronomio sa 34. Deuteronomio 34, 6 hanggang 7. Sige, ang gusto magbasa, pwedeng tumayo at magbasa, mga kapatid. Si Moises, tingnan natin ang kanyang pagkatao, ang kanyang body, mga kapatid. Kani okay, dali rani mo makita. 34, versikulo 6 hanggang 7. 6. Di jutong rumi. Dara. Yan si Moises, mga kapatid, ang halimbawa. Pinagpala ang kanyang buong pagkatao. 34, 6 hanggang 7. Sige, basahin niyo, mga kapatid. Ilubog niya si Moises. Deuteronomio. Ilubog niya si Moises dito sa kawalog sa Moab. At bang malungsod sa Betot. 34. Hangtod karon wala niya sayod sa tukmang dapit. Diin siya ilubong. Sige, hanggang 7. 7. Sa pagkamatay ni Moises, 120 na ang iyang edad. Aptit ug lig-on pa siya. Oo, 7 mo. Ayaw pag 5 mata. ano sa. Oo. Ayaw pag mata. Okay, tamo na. Yan lang. Kaya si Moises, mga kapatid, hindi nanghina. Hindi lumabo ang kanyang mata. Pinagpala ang kanyang physical na pangatawan. Gusto ba natin yan? Yan nga ang prayer namin ni Pastor doon eh. Yan mga Na hindi kami, tumanda man kami, hindi kami manghina. Yan. Oo. Deuteronomio. Tumanda man kami na hindi 24. pumuti ang buhok. Puti na nga. Ako nga, wala nang buhok, mga kapatid. Hindi pwede yung puti. Kasi nakasulat eh. Kaya si Moises ang halimbawa. Anong sabi? The Lord. Sa kanyang libingan siya sa libis ng lupain ng Moab na nasa tapat. Sino man tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. Si Moises ay may 120 taon gulang nang siya'y namatay. Ang kanyang mata hindi lumabo ni ang kanyang talagang lakas ay humina. Talagang hindi nanghina si Moises, mga kapatid. Ang kanyang mata ay malakas. Namatay siya. Kaya pinagpala ang kanyang physical na pangatawan. Aptik, mga kapatid. Niwang, pero aptik. Puri ng Panginoon. Yan ang una na pagpapala ng Diyos. Gusto ba natin yan? Amen. The Lord. Pangalawa, material na bagay. Itong kailangan din natin to material na bagay. Dahil kung pupunta tayong Maynila, kailangan natin to. Di ba? Kailangan natin to. Ang gusto ipasabot ni Pastor, ilibil lang natin. Huwag natin pagbayaran sa Diyos. Gaya ng paglilingkod. Ang material na bagay, mga kapatid, ang basahin natin si Haring Solomon. Si Solomon mayaman, mga kapatid. Pero ang kanyang kayamanan ay ipinagamit na sa Panginoon. Kaya ano yan, pagpapalang material kay Haring Solomon. Basahin natin, Unang Hari, 10 talatang 14. Unang Hari, 10 talatang 14. Mga kapatid, ang gusto magbasa, pwede magbasa. 10 talatang 14. Ganito ang sabi, mga kapatid. Ang timbang nga ng ginto na dumating kay Solomon sa isang taon ay 666 na kalintong ginto. Grabe ito, mga kapatid. Grabe ni na ginto ni Solomon. Anong sabi, mga kapatid? Ang timbang nga ng ginto na dumating kay Solomon sa isang taon ay 666 na kalintong ginto. Grabe ni na ginto, mga kapatid. Kaya si Solomon, mga kapatid, ay di rin niya ginayo sa Diyos ang kayamanan.
pero ginhatag sa Diyos ang kayamanan para sa iya. Basahin natin sa Unang Hari, 3, talatang 13. Please, please. Unang Hari, 3, talatang 13. Di rin niya ginhandog, Kita ako. di niya ginayo. Ready pa rin. Mga kapatid, ang kayamanan, pero ginhatag sa iya sang Ginoo. Nga naman, inuna niyang Ginoo. Naman pa, Chris o Jis? Jis. Unang Hari, sa 3, talatang 13. O, basahin natin. Please. At aking naman ibigay sa sayo ang hindi mo hiningi, ang kayamanan at gayon din ang karangalan na anupat walang magiging gaya mo sa mga hari sa lahat ng inyong mga kaarawan. Ano ang sabi ng Panginoon? At aking naman ibibigay sa iyo ang hindi mo hiningi. Sa di mo na pastor nga talata. Unang Hari, 3, talatang 13. Alis Tracy. Opo. Unang Hari, 3, 13. Oh, lahi po to. Yung ano, kanina, timbang ito ng kayamanan ni Solomon. Timbang ng ginto niya. Jis 14 to yan. Opo. Tracy. 10, 14. Kaya yung kayamanan, di rin ininasa ni Solomon. Di rin niya ginhandom ini. Pero, ibinigay sa kanya ng Diyos ang kayamanan. Bakit? Tama ang sabi ni Pastor Danny, pag inuna mo ang Panginoon, pinaglingkuran ka. Sabi ng Panginoon, idaragdag niya ang ating mga pangailangan. Kaya ito, material ito na bagay. Kaya sa mga kapatid, pag-pray natin yumaman. Basta, huwag pabayaan ang paglilingkod. Praise God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Pero kung pabayaan, ay huwag ka lang yumaman dahil hindi ka magkakaroon ng kayamanan sa taas. Kaya ang gustong yumaman, basta mayaman din sa paglilingkod. Purihin ang Panginoon. Kaya pangalawa, material yan na pagpapala. Ang panghuli, espiritual na pagpapala. Basahin natin na may mga taong espiritual na pinagpala. Si Maria na iloy sa natong Ginoo. Ang halimbawa na siya ay pinagpala. Espiritual yun, mga kapatid. Pobre si Maria. Kung hindi ako nagkakamali, ang trabaho ni Maria, mas maganda pa yung trabaho natin. Tracy, Tracy. Para himulang balik, Pastor, ano? Si Maria, pero mga kapatid, basahin natin. Ang buhay espiritual ni Maria, iloy sa atong Ginoo. Luke 1:45 hanggang 48. At mapalad ang babaeng sumampalataya sapagkat natutupad ang mga bagay na sa kanyang sinasabi ng Panginoon. At sinabi ni Maria, dinadakila ang aking kaluluwa, ang Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kababaang ng kanyang alipin, sapagkat darito mula ngayon, tatawagin akong mapalad sa lahat na naghahaling lahi. Yan, mga kapatid. Kaya si Maria, mga kapatid, ang halimbawa na pinagpalang espiritual ng Panginoon. Purihin ang Panginoon. Sino pa, mga kapatid? Basahin natin na may spiritual na pagpapala. Baka sabihin nyo, walang spiritual. Episo 1, talatang 3. May mga taong pinagpala sa espiritu. Sino yun? Tayo yun. Amen. Basahin natin may pagpapalang espiritual. Episo 1, talatang 3. Mga kapatid, ayon 3, purihin nawa ang Diyos at Ama na ating tagapagligtas. Siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Anong sabi? Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon
Hesus Kristo, na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Yan, kaya mga kapatid, tayo, lamang tayong kayamanan. Kaya kung hindi tayo maghahanap buhay, hindi tayo makakain. Pero tayo pala, pastor, ang tunay na mga pinagpala sa Espiritu. Amen. Praise God. Isipin mo yan. Kaya kayamanan ang hinahanap na sa atin na. Saan ito, mga kapatid, na pagpapalang ukol sa Espiritu? Basahin nyo, sa langit yan. Unang Pedro, basahin nyo itong pagpapalang espiritual kung saan ito. Sa langit, unang Pedro, 1:4. Maganda siguro pag Cebuano. Oo. Saan itong pagpapalang espiritual? Sa langit, unang Pedro, 1:4. Basahin nyo. Grabe ini na pagpapala sa atin ng Diyos. Sino gusto magbasa? Ang nakalagay dyan, nakalaan sa inyo sa langit. Grabe palang kayamanan sa langit. Unang Pedro, 1:4. Sige, basahin daw sa Cebuano daw. Anong pagkasabi dyan? O panalundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw, gitagana niya kini dito sa langit alang kaninyo. Isipin mo yan, no? Cebuano pagkasabi, ano? Ang sabi mga kapatid, isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Saan itong spiritual na pagpapala? Sa langit ito para sa atin. Kaya tayo ang tunay na pinagpala ng Diyos. Tayo ang tunay na mayaman. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya mga kapatid, ano pa? Iniaral din ito ni Kristo. Mga pasumbingay ni Jesus Christ nung siya nagawa ni 6:20. Itinuro ni Jesus Christ yan na magkaroon kayong pagpapalang espiritu. 6:20 ng Mateo. Itinuro ito ni Kristo, ginuwali niya ini habang siya nagalakad. Mga kapatid. Kaya namamangha dito ang mga mayayaman, mga kapatid. 6:20 ng Mateo. Sabi ni Kristo, kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit at nooy hindi nasisira kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang at nooy hindi naman humuhukay at hindi nagsisinakaw ang mga magnanakaw. Alam nyo ang tao dito sa lupa, pag mayaman ka, kaya ang mga mayayaman may gwardiya, may security guard. Yung delikado pastor, kayamanan mo. Ang ibang walang kayamanan, naghahanap ng kayamanan, nabibigo sila. Asawa nila, di rin mayaman, biyaan, kay manghanap si mayaman. Pero di rin mayaman, napunta tuloy sa Sa mahirap. sa mahirap. Mas lalo pa na humira. Mas lalo pa, kumbaga nakahiga na siya sa papag. Maganda ng higaan niya. Lumipat pa doon sa lupa. May mga taong ganun yan, mga kapatid. Kaya yung pag-ibig sa salapi, grabe yan, sabi ng Biblia. Kaya ang salapi, huwag mong ibigin. Kung may pera ka sa walang pera, parehas lang, pantay lang. Pag may walang pera, may kang ulo mo. Pag may pera, nakangiti. Ano? Pag walang pera, nakangiti, nakasimangot. Kung walang pera, nakasimangot. Pero kung may pera na, nakangiti. Dapat, mayroon na wala, nakangiti. The Lord. Yan ang sa Diyos, kapayapaan para sa Panginoon. Purihin ng Panginoon. The Lord. Kaya mga kapatid, ang pagpapalang espiritual ang binubulay natin ngayon. Purihin ng Panginoon si Kristo, mga kapatid, hindi nag-aral, galing sa langit. Malayo ang pinanggalingan niya, bumaba sa langit, hindi nag-aral, hindi rin nagtrabaho. Anong gintrabaho niya? Ang katuwiran ng Ama. Basahin natin, mga kapatid. Sabi ni Kristo, mga kapatid, ang katuwiran
ang katuwiran ng Diyos kailangan ganapin. Mateo 3:15. Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo nga. Gayon sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran. Nang magkagayoy pinayagan niya siya. Kaya iyang bautismo mga kapatid, sabi ni Jesus Christ, kay Juan bautismuhan mo. Gusto mag-react si Juan Bautista. Bakit siya na bautismo? Sabi ni Kristo, hayaan mo. Payagan mo na ako ang bautisman mo. Sapagkat yan ang buong pagganap ng katuwiran ng Diyos. Kaya si Kristo ang halimbawa na nagasunod at nagatuman. Hinahanap niya talaga ang katuwiran ng Diyos eh. Kaya si Kristo sa pagwali niya, nabantok siya. Bakit? Ang sinunod niya ang katuwiran ng Diyos. Nabantok si Kristo, basahin natin. Mateo 4, talatang 25. Nabantok mga kapatid. O to, basahin natin. 4:24. At lumaganap ang pagkabantok niya sa buong Syria. At kanilang dinala sa kanya ang lahat ng may mga karamdaman at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at hirap at ang mga inaalihan ng mga demonyo. Isipin mo yan mga kapatid. Kaya si Kristo, nung sinunod niya ang katuwiran ng Diyos, inunan niya ang kalooban ng Panginoon. Ano ang naging resulta sa kanyang paglilingkod? Pangaral, nabantok siya mga kapatid. Kaya pag ikaw pala sa Diyos mga kapatid, yung gawa mo kakaiba, mababantog ka. Yang patay, nabubuhay mo. Yang buta, napapadilat mo. Yung pilay, napapalakan mo, mababantog ka, brother. Yang pagpapalang spiritual. Purihin ng Panginoon. Sinong gusto maging spiritual? Praise the Lord. Gusto natin yan. Purihin ng Panginoon. Purihin ng ano pa? Ang mga apostol, takot ang demonyo. Ang mga taong spiritual, pag spiritual ka, hadlok sa imong diablo. Seven mo yan. Pag spiritual ang tao, hadlok sa imong yawa. O, basahin natin. Pag spiritual ang tao, mga kapatid, pagpapalang spiritual yan, mga kapatid. Sa Luke 10:20, pag ang tao spiritual, takot ang yawa. Oo. Lucas 10, talatang 20. Pag ang tao spiritual, hadlok ang yawa. Purihin ang Panginoon. Okay, basahin ko. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito, na ang mga espiritu ay naghisoko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nangasulat ang inyong pangalan sa langit. Yan ang mga taong espiritual. Ang mga taong espiritual, takot ang yawa pala. Sino may sabi? Si Kristo. Pero sa mga mananampalataya na hindi pa takot ang diablo, open pa sa kanilang diablo, hindi pa talaga yan mga espiritual. O di ba? Yung mga tao na hindi pa espiritual, mga kapatid, hindi sila, ginagamit pa sila ng diablo para lutusin, sirain ang mga anak ng Diyos. Grabe yan mga kapatid. Pero sa mga taong espiritual, takot sa kanilang diablo. Grabe. Di rin makapinikrit ang diablo. Kaya mga kapatid, purihin ng Panginoon. Kaya tayo, mga taong espiritual, purihin ng Panginoon. Suko sa atin ang diablo. Isipin mo yan. Purihin ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, yun ang pagpapalang physical, material, spiritual. Ang lahat ng ito ay kailangan natin mga kapatid. Pero papaano ang Diyos nagpapala sa mga
mananampalataya. Paano ang Diyos nagpapala? Una, sabi ng Panginoon, kapag inuna ng tao ang Diyos paglingkuran. Amen. Pag inuna pala natin ang Diyos paglingkuran, ang mga biyayang ito, ang mga pagpapalang ito, darating para sa atin. Dahil sabi, idaragdag sa atin. Liwanag yan, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, paano pa ang Diyos nagpapala sa atin? Ang Diyos magpapala sa atin kapag damayan natin ang gawain ng Diyos. The Lord. Paano ang Diyos nagpapala? Una, paglingkuran mo ang Panginoon. Pangalawa, damayan mo ang bulwatong sa Ginoo. Yun na, kasi Cebuano din. Cebuano yun na. Paano ang Diyos nagpapala? Pag dinamayan mo ang bulwatong sa Ginoo, makisama ka. Makiisa ka para sa bulwatong sa Ginoo. Pilipos. Pilipos 1, talatang 5. Basta 6. Basahin natin. Paano ang Diyos nagbibigay sa atin ng pagpapala? Pag di damayan ka ang bulwatong sa Ginoo. Pilipos 1, talatang 5. 1, talatang 5. O, basahin natin. Dahil sa inyong pagkikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang pasimula sa inyo ng mabuting gawa ay lubusin hanggang sa araw ni Jesus Kristo. The Lord. Anong sabi? Dahil sa inyong pagkikisama sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya si Apostol Pablo, mga kapatid, sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Pilipos, salamat sa inyo, sa iyong pakiupo, sa iyong pakisama. Alam niyo ang pakikisama, naalala ko yung kakilala ko, bakit hindi ka nakarating? Inimbitahan pa naman kita sa pagsamba. Sabi niya sa akin, pahisak ka na pastor eh. Na nagawit ako sa inuman eh. Pero nakisama lang kasi ako. Pero mga kapatid, dahil sa kanyang ginawang pakikisama, nagkabukulaliya ang tank, nasuntok siya eh. Sabi ko, hindi yan pakikisama. Kaya nabukulan siya eh. Seven mo yan mga kapatid. Kaya, ang salitang pakikisama, maganda pag sa mabuti. Amen. O halimbawa, kain tayo. Ay, busog pa ako. Sige, makikisama lang ako. O di, maganda yan. Mga kapatid, kahit busog ka, kumain ka ng kunti, bilang pakisama, pakiuban. Yan, mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon, kailangan ito ipangaral sa buong sanlibutan. Ang sabi, salamat sa inyong pakikisama, sa iyong pakiupod. The Lord. Oh. Pastor, punta natin yun doon, mga gusto willing ng Bible study. Yan, sasama ka. Oh. Mamayang gabi. Oh, mamayang gabi. Purihin ng Panginoon. Pastor, gamitin ito sa sasakyan ko. Parang sira yata ang sasakyan. Ano yung pakisama? Amen. The Lord. Oh. Purihin ng Panginoon. Yan ang sinasabi mga kapatid. Paano ang Diyos nagpapala pag damayan natin ang gawain, suportahan natin, damayan natin ang gawain ng Diyos. Ang halimbawa dito mga kapatid, sa Lucas 10, talatang 8. Sabi ni Kristo, sabi ng mga alagad, ano man bayan na yung sudlod. O basahin natin. Sa misyon ito mga kapatid, Luke 10:8, para ini sa misyon. Naghahayo ang mga pastor, ang mga tao ng Panginoon, humahayo sila. Sa kanilang paghayo, pag hindi nakasama mga kapatid, hahayo sila. 10, talatang 8. Gayon may, huwag ninyong Luke 10, talatang 8. Lucas. No, 10. 10:8. At sa alinmang bayan na inyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin,
ay kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. Anong sabi? Alin mang bayan na inyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin. At kanin ninyo ang mga bagay na ihain sa inyo. Diyan sa Naro, tumawid kami diyan. Taga-saan po kayo? Sabi ko, mga missionary po, mga preacher kami. May isang babae doon ni, pasok, baybulan mo kami dito. Sabi ko, salamat sis, napakapalad nyo. Kayo mismo talagang umaalok ng makinig ng salita ng Diyos. Bible study kayo. Pero mga kapatid, hindi pa nga kami nagba-Bible study, naghahain na ng kape at tinapay. Sabi ko, mamaya na sis, Bible study muna tayo. Oo, may mga taong ganyan talaga mga kapatid. Sabi ng Panginoon, alin mang bayan na iyong pasukin at kayo'y kanilang tanggapin. Kanin ninyo ang mga bagay na ihatag sa inyo, ipreparar sa inyo. Pag inalok ka ng pagkain, huwag mo sabi, baka may hilo yan. Kahit may hilo yun, huwag ka magsabing, baka may hilo yan. Pag inihain sa iyo, ipag-pray mo na. Sabi ng Panginoon, hindi kayo maano. Kahit may lason yun, basta ipag-pray mo. Hindi ka maano, sabi ng Panginoon. Huwag mo lang sabihin sis, baka may lason yan sis, ha? Pastor ang kakain. Mga kapatid, kaya ang sabi ni Kristo, anumang bayan na isunlod. Pag binaton kayo, kainin ninyo mga bagay na iandam sa iyo, preparar sa iyo. Yan. Kaya sabi nung isang missionary, kaya siguro ako naging diabetes, kaya siguro sakit ko diabetes laging kape ang hinahain sa akin, soft drinks. Nagka-diabetes yan. Kaya mga kapatid, ito ang batas ng Diyos sa missionary. Sa paghayo natin. Amen. Ano pa? Mga kapatid, si Jesus, mga kapatid, nung siya'y nagmisyon, hindi niya problema ang mga bagay na pinansyal. Bakit? Si Kristo nung magmisyon sa lupa. Basahin natin. Tanggalan lang inatong bonsel pang mga bata kay Si Kristo nagmisyon ng aral. Mga kapatid, may mga taong tumanggap. Okay. Si Kristo At ang nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan at sa mga nayon na ipinapangaral at dinadala ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos. Nakasama niya ang 12 at ang babae na pinagaling sa masamang espiritu. Sakit si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang pinalabas. 3. Si Juana na asawa ni Chusa, nakatiwala ni Herodes. At si Susana, na iba pang marami, na ipinaglingkod sa kanila ang tinatangkilay nila. Kaya sa misyon ng Panginoon, sa mga misyonary, mga kapatid, sa misyon nila, may mga taong dumadamay. Halimbawa, si Kristo nung magmisyon, may mga taong dumamay. Sino yun? Siyempre yung mga taong tumatanggap. Kaya sa mission, mga kapatid, hindi lahat ng tao tumatanggap. May tumatanggap. Saan tayo? Doon sa tumatanggap. Kaya si Kristo, mga kapatid, ang halimbawa, mga kapatid, na sa kanyang paglalakad, yung mga may sakit, ginagamot niya. Itong si Herodes, mga katiwala ni Herodes, mayayaman ito. Si Kristo dinamayan. Dinamayan si Kristo sa kanilang mga pangailangan. Sipin mo yan, ang Panginoon na mismo Kaya sa araw ng misyon, sa panahon ng misyon. Kaya, paano ang tao pagpapalain, pagdamayan ang misyon? Yan. Halimbawa si Kristo nung magmisyon, may mga taong dumamay sa iya. Sumasama. Yan, dumadamay. Purihin ng Panginoon. Kaya ang pinakamahina na sinabi ni Kristo, bisang tubig lang, magpainom ka mo, pagpapalain kayo. Sa pangalang alagan. Grabe pala yan, mga kapatid. Nakapainom ka lang ng tubig sa manugwali, sa preacher, sa anak ng Diyos, pinagpala ka. The Lord.
Grabe yan mga kapatid. Basahin natin. Kahit tubig lang. 10 Corintios. Oo, sa Mateo 10:42. Kahit tubig mga kapatid. Ang ginamit na salita ni Kristo dyan, kahit isang sarong tubig na malamig. Oh. Ang sino man magpainom sa isa sa malilit na ito, ng kahit isang sarong tubig na malamig, dahil sa pangalang alagad, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na hindi mawawala ang ganti sa kanya. Tayo mga kapatid, alagad tayo. Tayo lahat na naririto, alagad tayo ng Diyos. Pag pumunta ka sa isang lugar, mga kapatid, pag pinatuloy ka, ha? Hindi pa nakikinig ng Bible study, pinainom ka na ng tubig, maganda ang kalooban ng isang tao na yun. Pagpapalain sila ng Diyos. May mga taong ganyan, sis, inom ka muna ng tubig. Brother, baka mainit ang panahon, baka uhaw na po kayo. Ay, salamat sister, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kaya, sabi Kristo, kahit isang sarong tubig, no? Ang sino magpainom sa inyo sa malilit na ito, kahit isang sarong tubig na malamig, 10:42 ng Mateo. Kaya sa misyon, paano ang tao pagpapalain? Pag nakiisa ka, damayan mo at sinuportahan mo ang gawain ng Panginoon. Praise the Lord, puloy ng Panginoon. Kaya sabi kahit isang tubig na malamig, second mo yan. Aywan ko lang sa panahon ng Panginoon kung may mga pregider na. Kaya sabi ng Panginoon, kahit isang tubig, ang tinutuko ito sa kawakasan ng huling araw talaga ito. Oo, may mga malamig na tubig. Di ba mga kapatid? Ang tinutukoy talaga ito sa huling araw. Marami ng pregider rin kahit mahirap ang tao. Malamig na tubig. Kung wala mo, nakakabili naman ng yelo. Oo, sipin mo yan. Talagang Panginoon, alam talaga ng Panginoon. Ang mangyayari sa huling araw, kailangan ng tawang tubig na malamig. Kaya kung magpainom daw ng tubig na malamig sa pangalang alagad, may pagpapala. Amen. Isipin mo, paano ang tao pagpapalain una, pag-unahin man Diyos paglingkuran. Panduha, pag ang nakiisa ka, damayan mo ang gawain ng Panginoon. Misyon. Yan mga kapatid. Kaya kami mga kapatid, gusto namin lahat ng bayan mabuksan. Yan ang kalooban ng Diyos. O dahil masarap ang maglingkod sa Panginoon. Masaya, mapayapa ang buhay ng tao pag naglilingkod ka sa Panginoon. Kaya meron tayong kapatid kapag nag-aaway sila ng kanyang asawa, ang dalagan pa kanila sa simbahan. Pag uwi, wala nang problema. Masaya na. 7 men. Oo mga kapatid. Kung mag-aaway siya, ang dalagan pa kanila sa simbahan. Pero ngayon mga kapatid, di na nag-away, mapayapa na. Yan ang pasimula kasi ng paglilingkod. Oo. Kung ikaw matibay at ang asawa mo hindi matibay, minsan susubukin tayo mga kapatid. Puri ng Panginoon. Kaya, paano ang Diyos nagpapala pag dinamayan natin ang misyon, ang gawain ng Panginoon? Panghuli mga kapatid, paano pa ang Diyos nagpapala? Paano ang Diyos nagbibigay sa atin ng mga kayamanan? Yan, babawang. Kaya kailangan natin ng pinansyal. Sabi ng Panginoon, magbigay kayo. Ang mga taong maibigin, palabigay sa gawain ng Panginoon. Pinagpapala. Basahin natin ang pagbibigay utos ng Panginoon. Hindi lang ito ginagawa natin. Oh. Si Brad kahit di turuan magbigay, nagbibigay. May mga taong ganyan. Kahit di mo turuan magbigay, marunong magbigay. Kaya may kapitbahay ako mga kapatid, sabi niya, Pastor, dili ka man nakaintra dito pag-irinom, kay birthday man isa na akong primohon. Duhog lang talay ko sin pagkaon. Sako, aba, ang bait mo ah. Kahit kami, nag-iinom kami dito, Pastor. Ay di ka man nag-inom. Eh, duho lang talaga yung sura. Sabi ko, Praise the Lord, pagpalain po kayo. Isipin mo, mga kapatid. Pero kung ako may ulam, bibigyan ko din sila. Tuwan-tuwa sila. O, bigay ni Pastor yan, ha? O, mga bata, bigay ni Pastor yan. Isipin mo yan.
Mga kapatid, minsan nagbigay ako ng bagoong, tuwan-tuwa sila. Alam niyo ang ganti, litson. At grabe. Ano ba yung pagbibigay? Basahin natin. 6:38. Anong sabi? Yung gift ng Panginoon? Lucas. Ay, Lucas 6:38. Magbigay kayo at kayo bibigyan. Kakal na mabuti. Tik-tik, liglig, at umaapaw. Ay bibigyan nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong susukat ay doon kayo muling susukatin. Kaya ano yung pagbibigay? Utos pala ng Panginoon yan. Sirpin mo yan. Kaya may ano yan eh, may dalawang mag-asawa. Ayaw na ayaw talaga ng biyanan niya, yung lalaki. Ay, kahit dumami pa yung anak ko, di ko talaga matatanggap yan na magiging umagad ko yan. Yun talaga mga kapatid, hindi matanggap talaga. Alam niyo ang ginawa ng lalaki na naglilingkod sa Panginoon. Nagpipri lang siya. Panginoon, hipuin mo ang puso ng biyanan ko. Matanggap niya ako. Mahal ko siya, pero di niya ako mahal. Alam niyo, nagkasakit. Nagkasakit yung biyanan niya. Nagkasakit mga kapatid. Alam niyo, ang ginawa niya, binilan niyo ng magandang ulam, hinatid niya, ma, may sakit po kayo, nabalitaan ko. Oo nga. Ito, lutuin ko para makakain kayo. Wala, hindi lang umimik yung biyanan. Tapos pinakain. Buti pa itong biyanan yung umagat ko kahit inaaway ko ito. Inaalagaan ako. Samantala yung mga tao na minahal ko, wala sila ngayon sa akin. Sipin mo yan mga kapatid. Alam niya na walang kagustuhan, pinagpipilan niya mga kapatid. Ang kanyang biyanan na ayaw, hindi talaga siya gusto. Kasi yung anak niya professional. Teacher, siya, walang natapos. Bakit ikaw naging asawa ng anak ko? Kaya di niya matanggap. Nung magkasakit mga kapatid, ginantihan niya ng mabuti. Ngayon, pinagmamalaki siya. Kahit ganyan lang umagad ko, pero mahal ako niyan. Kaya mga kapatid, ang ganti, grabe yan. Sabi nga nila, lintik lang ang walang ganti. Sama-sama yun, pero sa mabuti, may ganti talaga. Sabi ng Panginoon, magbigay kayo at ang Diyos magbibigay sa inyo. Sa madaling sabi niyang pagbibigay, susi talaga yun ang pagpapala. Kaya may bumba baga, bumba. Yung bumba na may kati. Yung pitchel na bomba. O yung pitsil, di bumba ganyan. Kailangan katihan. Oo. Kung konti lang ang ilagay mo, hindi lalabas ang tubig. Kailangan damihan. 2 pitsil ang nilagay doon. Pag bumba ganun, ay daming ibinigay talaga na tubig. Drum. Yan pala ang susi ng pagpapala, mga kapatid. Sabi ng Panginoon. 6:38, basahin nyo. Kaya maliwanag mga kapatid na ang pagbibigay ay paraan ng pagpapala ng Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon. At ang mga alagad mga kapatid ay sabi hindi sila pinagkulang ng Panginoon. Purihin ng Panginoon, hindi sila pinagkulang. Kaya sabi ni Pablo sa 2 Korinto 9:6, basahin natin yung mga nagbibigay. Nagbigay ka ng malaki, malaki ang ibibigay. Magbigay kayo ng maliit. 2 Korinto, basahin natin. Sige mga kapatid, malapit na tayo matapos. Ito ang paraan ng pagpapala. Paano? Sa pamagitan ng pagbibigay. Oo. Yan, iruturo ko lang sa inyo. Mamaya magtatanong kayo. Ha? 2 Korinto sa Siyam. Dapat sinasabi ko ang naghasik ng bahagya na ay maghaani naman ng bahagya. At ang naghasik ng sagana ay mag-aani naman ng sagana. Magbigay kayo. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob dahil kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan, maliwanag mga kapatid. Kaya pag malaki ang kabasanan mo, sigurado. Nakunano.
O, di ba pag ang binhi na 10 sako. Kung hindi ako nagkakamali, aabot ng 150, 200 pa, ang ani sila. Kaya ako dati akong parauma eh. Sa una nga nag-uuma ko mga kapatid, ang isang lakas ako, napaabot ko yung asin. Hindi, isang kasako, umabot ng higit 50 pastor. 50. Oo. Isang kasako lang yun. Kung maayo, may abulo pa. Kaya sabi ang nag-aasik ng marami, mag-aani ng marami. Kung mag-aasik ka ng kunti, kung magtatanong kasi, ay, gamay lang ka pa saan tataling ko. Gamay lang naniyo-niyo. Kaya gamay malaliw yung tanong. Ganyan sa pagbibigay, ang liwanag, ano, mga kapatid? Pareho ng Panginoon. At sabi, palanggas ang Ginoo ang naghahatag na may malipayon. Palanggas kita sa Ginoo. At sabi, maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya magsagana sa iyo. Pwede daw himuon sa Ginoo na ang tanan na grasya magsagana sa imo. Aapaw. Kaya maraming pagpapala, baga, binulay ko sa inyo, mahabang buhay, walang sakit, pagpapala yan. Purihin ng Panginoon. Ano pa yung pagbibigay, mga kapatid? Sa pilitan ba ito? Hindi. Bunga ng kagandahang loob yan. Yan, basahin natin. Ang pagbibigay, pastor, sa pilitan ba yan? Hindi. Bunga ng kagandahang loob yan ng isang tao. 12, talatang 8 ng Roma. O, basahin natin. 12, talatang 8. O. Ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral, ang namimigay ay magbigay ng magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap at ang nahabag ay magsaya. Alam niyo ang sikreto sa mga politiko. Mga politiko, magagaling din ang iba eh. Ang sikreto sa politiko, sabi niya, tanan na tao, parintin niya. Sipin mo yan. Mga kapatid, magpapakita ng gilas yan. Oo, yan, mahinatagon. Kaya ito si Portos na bantog dito, na maayo na tao, mahinatagon daw ito. May gurang daw ito na nagihan. Nagihan, naguguna daw. Dinapitan ni Portos, naka-short lang na. Dahil may nakakatay, nag-bis pa daw. Oo. Pakain kayo nga akong pakain, di nakilala si Portos. Nagaguna ka. Sabi ko, tanong ko si Nalugbati. Tay, wala ba kong karabaw? Walang karabaw. Tay, tulad ko niyo, boss, maabot sa inyong karabaw kagarado. Isipin mo, mahal siya ng tao eh. Tao lang yun. Ay kung sa Diyos mo ginagawa, mahal ka na. The Lord. Grabe yung si Portos, mga kapatid. Ayaw kung totoo yung kwento na yun, nagbibigay talaga ng karabaw yun. Nagbibigay na talaga ng karabaw yun. Mga kapatid, kaya yung pagbibigay, mga kapatid, ginagawa ng mga politiko yan. May katarungan sa pastor dato siya, niya kitang pobre sa pagbigay ta. Kaya nga sabi sa Biblia, may mahirap, pobre. Gusto ka mo dato, hata? Dumato siya. Kondisyon mo na. Oo, kondisyon mo ng Ginoo niyan. Pag ikaw pobre, dadato ka kay paraan nga ng pagpapala ng Diyos eh. Paraan para kapag yamanin ng Panginoon. So yan to dato. O ano pa, mga kapatid, ang pagbibigay, kinalulugdan ng Diyos yan, Hebreo 13, talatang 16. Ang mga tao sa Macedonia, nag-aalagad sila, mahirap sa buhay, hirap sila sa buhay. Anong talata yung pastor sa Macedonia? Ikadawang Korinto 8:1. O, basahin natin yung mga Kristiyano sa Macedonia. Macedonia, mga kapatid. 8. Pobre pa ini sa aton. Pobre kayo. Pobre kayo ni. O, pero dili ganun naging pabayaan ang pagtabang sa buluhaton sa Ginoo. O. Unang Korinto 8. Ikadwa. Kaduhang Korinto. Ikadawang Korinto. O, basahin nyo, sinong gusto magbasa? Sa inyo kay pabasa. Mga pobrihanon ini. Mga kapatid, siguro, makapamahaw ini. Kundi, makapamahaw o diri. 8 hanggang 5. Kaya alam din daw ang pag-alagad sa Ginoo, may ano talaga, may gantimpala, pero di rin na pinabayaan. Ikalawang Korinto 8, talatang 1. Hanggang 5. O, basahin nyo. Sige, kasi maganda daw sa Cebuano.
8-1 hasta 5. Tayo. Siguro ito. Mahal pa nga si Brad Doming, kaya akong pambalay, wala balay siguro, mga tao na sa kuhan, na sinunya, hirap sila na sa buhay. Ah, Oo, masahin mo. paano ko kadigay? Kasi buhano. Ako mabasa. Mga Mga igsoon, buot namo nga masayod kamo sa nahimo sa mga iglesia dito sa Macedonia. Tungod sa grasya sa Dios, gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang apan ang ilang kalipay labihan kadako. Og tungod niini naghingapin ang ilang pagka mahinatagon Oo, bisan sila mga kabos kaayo. grabe, no? Makapamatod ako nga sumala sa ilang maarangan ug labaw pagani ni ana naghatag sila gikan sa kaugalingong kabubuton. Mihangyo sila kanamo og gani na mugos nga tugutan sila sa pagtabang sa katawhan sa Dios didto sa Judea. Og ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Una sa tanan gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo ug unya isip pagbuhat sa kabubuton sa Dios gituman usab nila kami. Yan mga kapatid, kaya maliwanag mga kapatid. Naging malipayon sila sa paghatag sa tungasang kalisdanan na inda naranasan. Naging mahinatagon sila. Kabus kayo. Kabus kayo, pobre kayo. Pero, Namugos pa. oo, hindi nila pinabayaan ang napag-alagad sa Ginoo. Alam nila na ang Diyos nagpapala. Mao na nang gingon nga pugas ug hangin mo ani kag bagyo. Oo. Pugas kag kayo sa dang mo ibang ani. Kaya may kapatid kami dito sa Uson. May kapatid kami dito sa Uson, sa bukid. Pagkubagto kami dito, ay ang pangabuhay niya talaga sa umalang. Kwarta, bahay lang mga kwarta siya. Pagkubagto kami dito, pag uli na mo, nakaputos na yung kamuti, balinghoy. Lapit na sa oras. Sipin mo yan, mga kapatid. Kaya, ano yan, pagpapala ng Diyos yan, mga kapatid. Wala na tayong oras. Kaya, paano ang Diyos nagpapala? Una, pag pinaglikuran mo ang Panginoon. Panduha, damayan mo ang gawain ng Diyos. Pagtulo, pag ikaw mahinatagon. Tayo manalangin naman namin Diyos, salamat sa mga salitang aming narinig na bulay. Pagpalain mong sunod na gawain sa pangalan ni Jesus. Amen.